Malamang napanood na rin po ninyo ang kontrobersyal na AI cartoon na nilabas ng China Daily. Isang unggoy na nakabarong at salakot, inuutusan lamang ng mga galamay ng US at ang Japan. At binansagan pang stupid monkey dahil hindi raw sumusunod sa script na binigay sa kanya. Ang talagang pinababasa raw na script ng US at Japan ay tungkol sa South China Sea Arbitration Award na nakuha ng Pilipinas noong pong taong 2016. Ang ending na water cannon ang unggoy ng isang barko na may mga marka na pamilyar po sa atin dahil ito po ay mga marka ng Chinese Coast Guard ships. Pero hindi lang pala yan ang nilabas ng China Daily sa ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award. Ito pa po ang isa. Ang isa pang nakabarong, may bander ng Pilipinas sa dibdib pero naka-makeup na parang payaso, lumulutang sa butas-butas na bangkang papel na gawa sa mga tiniklop na dokumento ng Arbitration Award. Ito naman, isang Pilipino sa lumulubog na bangka, nilalagyan ng mga marker ang lahat na lang na makita, pati mga hayop sa dagat. Kung titingnan po ninyo, parang talagang maanghang itong mga birada ng China Daily. Lagyan lang po natin ng konteksto kung ano ba itong China Daily. Ito po kasing China Daily ay hindi po pangkaraniwang dyaryo. Ito pong largest English language newspaper sa China, tinatag noon pang 1981 at may print at online publications. Ang global print circulation daw nito ay nasa 700,000 per day. Pero ayon sa pahayagan, pag pinagsama-sama ang print, online at mobile platforms, aabot daw ang combined multimedia readership sa 350 million. Ang mga nakita po ninyong cartoons kanina ay pinapublish po doon sa social media accounts ng China Daily. Pero higit sa lahat, ang China Daily ay hindi po privately owned media. Ito po ay pag-aari ng China Daily Group, isang media organization na pag-aari ng gobyerno ng China. Sa totoo lang, hindi naman po kakaiba ang state-owned media sa ibang mga bansa. Kahit man po tayo ay meron yan. Ang China Daily po, malinaw na malinaw ang kanyang misyon. Ito po ang external communications arm ng Chinese government at ng Chinese Communist Party. Katunayan, ito ay nasa ilalim po ng Publicity Department ng Chinese Communist Party. Kaya yung mga editorial policy nito ay sumusunod sa mga direktiba ng CCP. At ang papel nito ay ang pagbigay ng perspektiba at pananaw ng Chinese Communist Party sa mga international audience. Katunayan, Pebrero 2016, nang bisitahin ni Chinese President Xi Jinping ang ilang Chinese media outlets, ito po ang kanyang sinabi. Party media must bear the surname of the party. Ibig pong sabihin, ang mga Chinese journalists na nagtatrabaho sa Chinese state media, merong absolute loyalty dapat sa Chinese Communist Party. Katunayan, taong 2020, dinesignate ng US State Department ang China Daily Distribution Corporation bilang isa pong foreign mission. Ibig sabihin, tinuturing ito ng US na kontrolado ng isang banyagang gobyerno. Di lamang po yun. Noong taon din na yun, ni-require ng US DOJ ang mga distributors ng China Daily sa US na mag-register sa ilalim po ng Foreign Agents Registration Act. Dahil ang trabaho daw nila ay mag-disseminate ng impormasyon sa ngalan po ng ibang bansa. Ngayon, ang sabi nga po natin, hindi lang naman ang China Daily ang ganyan ang patakaran. Maraming ibang tatawag na media outlet na kung tawagin ay propaganda mouthpiece ng kanilang mga pamahalaan. Pero mahalagang tandaan ang mga detaling ito para makita po ang konteksto sa likod ng mga naglalabasang cartoons. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.